Sound check. Ayan, magandang umaga po mga kapatid. Medyo kailangan ho nating simulan na agad. Medyo marami ho ang ating announcements ngayong umagang ito. So muli ho ang ating mga kapatiran na nasa labas ay magsipasok na po. At dadako ho tayo sa ating mga announcements. Pero bago ho yun, ilang mga pagbati ho muna. Meron ho ba tayong first time visitor? Wala naman, nag-ikot-ikot ako kanina. Wala naman akong napansin na first time visitor. Una ho, ay good news mga kapatid, meron ho tayong tatlo na susunod sa tubig ng bautismo sa Wednesday. Ano po? So we've been praying sa Panginoon na siya'y magligtas, particularly sa mga kabataan ng ating church. So God has answered our prayers. Ano ho? At sila ay kinausap ko. Hindi ko sila pinasunod sa isang panalangin kung hindi talagang kung naunawaan nila ang ebanghelyo at ang kaparaanan ng kaligtasan at sa biyaya ng Diyos, sila ay tumugon ng may kalinawan. So sa Lord willing, this coming Wednesday sa ating church outing ay susunod sa tubig ng bautismo ang tatlong kapatid natin sa Panginoon. Ilan ho muna ang mga pagbati. At una ho, happy anniversary. Though wala pa sila, pero advance happy anniversary kay Sister Marie and Brother Danny Velasco ngayon pala, 28. Ngayon, ano? So, kung nakikinig man po, Brother Danny, Sister Marie, ay happy anniversary ho sa inyo. Salamat daw sa lahat na nag-pray kay Sister Marie. Naging maayos ang kanyang operasyon at nakauwi din naman po siya agad. At sabi ni Brother Danny sa akin kahapon ay lumalakad-lakad naman doon sa bahay. Ano ho? So, okay naman ho ang naging resulta. Purihin po ang Panginoon. So, happy anniversary po sa inyo. And then, may birthday ho sa May 1. Ayun, ito yung maglilibre sa atin. Di biro lang ho. May 1 ay birthday ni Eunice Hermia. Ate Eunice, nasan ka? Tama ba, May 1? Kaya happy birthday. Ilang taong ka na? 11. Okay, 11 years old. Salamat po sa Panginoon. And then magbe-birthday din po si Brother Wilmer Zaragoza and si Ate Lovely Septimo sa May 3. So ba yung birthday nila? So pareho silang wala ngayon. So advance happy birthday po sa inyo. Meron pa ba ngayong linggo magbe-birthday o magdiriwang ng anniversary si Brother Lance? Kailan po? Birthday? May 3. May 3 din. So tatlo na kayong 3. Okay, tatlo na kayong May 3. Pwede ho kayong maghanda sa outing. Biro lang mo, biro lang. Purihin ang Panginoon. Last Sunday ho nangyari, no? Last Sunday nangyari yung aksidente. Kaya hindi ho yan dala ng katandaan, yung tungkod ni Brother Lance. Pero salamat sa Diyos, sila'y nakasingle na motor ng anak niyang mas matanda. Panganay po ba? Panganay. Sila'y na-aksidente. At salamat sa Diyos at walang nabaling buto. Galos at tahi, pero iningatan sila ng Panginoon. So purihin ng Diyos. So sa lahat ng nai-single na motor, ingat, ingat at saka ingat. Okay? So tandaan niyo ho yung tatlong yun at patuloy ho na mag-ingat. Okay, mabilis lamang ho sa ilang mga announcements po natin. Ladies, lahat ng ladies, taas ang kamay. Lahat ng ladies, may asawa o wala, taas ang kamay. Lahat ng ladies, titingnan ko baka, ayan. Kayong lahat ay invited mamaya sa Ladies Fellowship. Okay? Ladies Fellowship, pagkatapos ho ng ating prayer meeting, more or less around 5 p.m. So, mga ladies, please be here, even yung ating mga single ladies ba? Dapat andito kayo at napakaganda na magkaroon ng fellowship ang mga young and elder ladies at lalo na sa salita ho ng Panginoon. So mamaya ho yan at 5 p.m. Next, hindi lamang ladies, men. Taas ang kamay, men. Taas ang kamay. Okay? Invited ang mga kalalakihan sa basketball fellowship. Mamaya ho yung hapon, alas 5 sa Phil-Am Basketball Covered Court sa Phase 7 ng Palmas. Kung hindi nyo alam kung saan yun, pareho lang tayo. Okay? Magsasabay-sabay ho tayo patungo doon. So kung kayo ay available, mamayang hapon ho yan, alas 5, at kailangan ding magpapawis, ay magsama-sama ho. Naka-reserve na yung court, 5 to 8 p.m. yung reservation. And then also, mga kapatid, pakinggan ho natin, mabilis lamang, sa May 1, Wednesday, church outing po natin. Ang ating pupuntahan ay sa Sanmar, S-A-N-M-A-R, private resort and villa yata, kung nagkakamali ng tanda. At dyan lang huyaan sa Buena Vista, sa may parada. Tama ba yun? Sa may parada. Okay? 20 minutes from here, malapit lamang po yan.
ang atin hong fee ay 100 sa matanda, and then 70 pesos from 2 to 5 years old. 2 to 5 years old, 70 pesos. Tama ba? 4. Ano ba sinabi ko kanina? 2 to 4. 4 pababa. 4 pababa ay 70. 5 pataas ay 100. Ano po? Hindi ho yun sasapat para bayaran yung buo. Isa-subsidize pa rin ho ng ating church fund po yun. At ang pupuntahan ho natin ay maganda, may bubong. Okay? So yung mga takot sa araw, pwede nang magbabad mula umaga hanggang pag-uwi. Okay? So may bubong ho yung swimming pool para pag umulan, hindi tayo mababasa. Yun ho yung number 1 na goal ho natin doon. Bring your own baon. Gusto ko lang hong paalalahanan sa pananamit. Muli, ang mga kalalakihan, hindi tayo century 2 na body. Okay? Hindi para mag-display, kung hindi panatilihin nating modest. Paalalong paalala sa mga ladies, please, huwag kayo magsuot ng light-colored, dark-colored, para pag nabasa ay, alam nyo na, ang ibig sabihin. Panatilihin pa rin natin na yung mga yung suot ay may kaayusan ang haba. Okay? So, para ho maging maayos, maiwasan ang mga bagay na dapat ho iwasan. So, please, kung sa mga young ladies, mga kabataang babae, kung hindi kayo sigurado, ask your mom. Okay ba 'tong suot ko para sa swimming sa Wednesday? Kung hindi niyo ho alam ang lugar, magkikita-kita tayo dito sa church ng 8 a.m. dahil ang oras ho natin doon ay 9 to 6. Okay? 9 to 6 ang oras natin doon. Ngayon, meron tayong mga kapatid na manggagaling ng San Vicente. Pwede na ho kayong dumiretso doon. Kaysa dumako pa ho kayo dito sa church. So, ang oras ho doon ay 9 to 6. Magkikita-kita tayo dito sa church ng 8 a.m. And then yung mga walang sasakyan, let us know. Meron na nagsabi sa akin, meron naman tayong mga kapatid na may mga sasakyan para magkasabay-sabay ho tayo patungo po doon. And then lastly, suot, bayad, time. Last na ho, malapit na ho ang ating anniversary. May 26 po ang ating anniversary at sangayon ho sa aking countdown, 28 days to go. 28 days to go ay 14-year church anniversary na ho. At ngayon hong taon na ito, nagpaplano tayo magkaroon ng church t-shirt. Okay? Nagpaplano tayo magkaroon ng church t-shirt. We failed to produce yung mga design ngayong week. So Lord willing, next week or throughout this week ay magpo-forward tayo ng mga design sa mga group chats at magbubutuhan ho ang church. Kung ano yung mapili, yun ho yung design na ipapaprint ho natin. And then sa Sunday, mag-aan ho tayo kung ano yung sizes. Kung gusto nyo lang naman, hindi yun sa pilitan, pero napakaganda kung magkaroon ho tayo ng ganun. Pwede nating masuot. Halimbawa, pupunta tayo sa ibang lugar, maimbita tayo sa ibang gawain, pwede nating isuot yun para may identification ho tayo sa bagay na yun. Okay? Ang atin hong tema ay United in the Gospel. So, Philippians chapter 1, verse 27, napakagandang paalala ho sa atin ng katotohanan na yan. With that, yun ho ang ating mga announcements. By the way, wala tayong time in the Word sa Wednesday. Baka Thursday ho natin gagawin dahil nasa outing tayo ng Wednesday. With that, tayo ho ay maghanda sa pagsamba at magkaroon tayo ng sandali, ng tahimik na personal na pananalangin. Hingin natin ng tulong, gabay, at pagsiyasat ng Diyos sa atin upang tayo ay maging handa sa pagsamba sa Kanya. Manalangin po tayo. Manalangin po tayo. Aming Ama, aming manunubos, aming manlilikha, pinupuri ka namin. Pinapasalamatan ka namin, O Diyos, sa iyong dakilang biyaya na sa amin, O Diyos, ay nagligtas. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig na hindi kami karapat-dapat. Salamat, Panginoon, na pwede kaming lumapit sa iyo sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo.
at mag-alay ng pagsamba. Panginoon, nasa naming purihin ka. Gusto naming itaas ang iyong pangalan. Gusto namin makapag-alay sa iyo ng katampatang pagsamba. Tulungan mo nawa kami, O Diyos. At nawa sa bawat bahagi ng gawain ngayong umaga, Panginoon, tunay na ikaw lamang ang maluwalhati. Sa aming pananalangin, pag-aawitan, pagkakaloob, at sa pagtuturo at pangangaral ng iyong mga salita, O Diyos, sa lahat ng ito ay ikaw ang maitaas. Ingatan mo po, O Diyos, ang iyong mga mananampalataya sa dakong ito. Ang bawat isa, Panginoon, na naririto ay may kanya-kanyang kabigatan, may mga problema, may mga pangangailangan. Panginoon, salamat sa katotohanan na ang iyong biyaya ay sapat. Salamat sa katotohanan na hindi mo kami iiwan o pababayaan man. Salamat sa katotohanan, Panginoon, na pwede kami magkaroon ng kapayapaan. Sa kabila, O Diyos, ng anumang nangyayari, sapagkat alam namin, we know that all things work together for good. Salamat sapagkat alam namin na hawak mo ang lahat ng mga bagay. Lord, itong mga nakaraang araw, O Diyos, kami ay nagpupuri sa iyo sapagkat naroon ang mga balita o narito ang mga balita ng mga kapatiran. Meron kaming kapatiran na iningatan mo mula sa aksidente. Meron kaming kapatiran, O Diyos, na iningatan mo sa operasyon. Meron, O Diyos, na mga gumaling sa karamdaman. Meron Panginoon, na na-provide ang mga pangangailangan. O Diyos, salamat po. Pinupuri ka namin sa lahat ng ito. Pero higit at higit, salamat po. Dahil binigay mo ang aming Panginoong Hesukristo. At muli, Panginoon, tunay nga nawa naming maialay sa iyo ang aming mga sarili. Bilang haing buhay, badal at kalugod sa iyong harapan sapagkat ito ang aming tamang pagsamba. Ikaw lamang ang maitaas. Saliksikin mo kami sa anumang kasalanan na nasa amin, Panginoon. I-expose mo sa pamamagitan ng liwanag ng iyong salita. At dalhin mo kami sa pagsisisi. Dalangin namin itong lahat sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo po tayong lahat at tayo po'y umawit ng papuri sa Diyos. Tayo po'y umawit sa Panginoon. Awitin mo natin, Wonderful Grace of Jesus. Taking
gracious grace of Jesus, deeper than the mighty rolling sea, higher than the mountains, sparkling like a fountain, oh sufficient grace for living me. Broader than the scope of my transgressions, great the pardon all my sinners sin. Oh, magnify the precious name of Jesus, praise His name. Manatili po tayo nakatayo para po sa pagkakaloob. Purihin po ang ating Panginoon. Para po sa pagbasa ng mga talatang basihan sa ating pagkakaloob, atin pong basahin sa 2 Corinthians chapter 9 verse 6 hanggang 8 sa Tagalog. Ready? Read. At ito ang ibig kong sabihin. Ang nagtatanim ng kaunti ay kaunti rin ang aanihin. At ang nagtatanim ng marami ay marami rin ang aanihin. Ang bawat isa ay magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso, hindi nang hihinayang o napipilitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang masayang nagbibigay. Kaya ng Diyos na pagkalooban kayo ng masaganang pagpapala sa lahat ng bagay, upang maging masagana kayo sa lahat ng uri ng mabuting gawa, habang pinupunan ang lahat ng inyong mga pangangailangan sa tuwina. Pagpalain po ng Diyos ang pagbabasa ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. O aming Ama sa langit, aming Diyos sa makapangyarihan, banal at mabiyayang Diyos, kami patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo. Una sa lahat, O Diyos, sa kaligtasan na iginawad mo sa amin na makasalanan, Panginoon. Maraming salamat sa pag-ibig mo na nagligtas sa amin sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. At ngayon, O Diyos, kami lalapit sa iyo upang magpasalamat sa iyo sa pamamagitan ng pag-aalay, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa mga panahon, O Diyos, na Ikaw ang sumustento sa amin. Walang panahon na hindi Ikaw, O Diyos. Ikaw ang palaging nagsusustento sa aming mga pangangailangan, Panginoon. Nawa, O Diyos, sumagana rin kami sa mabuting gawa dahil nababasa namin sa iyong mga salita, O Diyos, na ito ang marapat naming gawin bilang pasasalamat sa iyo. O Diyos, pagkalooban mo kami ng puso na tulay ngang may kagalakan sa pag-aalay sa iyo. Tunay na pagsamba at pasasalamat sa iyo. Nawa, O Diyos, kami patuloy na umasa na ibibigay mo ang lahat ng pangangailangan namin, Panginoon, sa araw-araw. Lord, sa pagpapatuloy ng aming mga gawain sa umagang ito, Panginoon, nawa ikaw ang patuloy na maitaas, na maihayag ang ebanghelyo mo sa dakong ito, Panginoon. Nawa, O Diyos, patuloy kang magligtas pa ng mga wala pa sa pananampalataya. Muli kami lumalapit at tumatawag sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Muli po tayong mawit sa Panginoon. Awitin po natin, It is well with my soul.
tayo po'y mustinglat para po sa pagbasa ng salita ng Diyos. Magandang umaga po mga kapatid, purihin ng Panginoon. Para po sa pagbasa ng kanyang mga salita, magmumula po sa Aklat ng Roma, Kapitulo 11, talatang 11 hanggang 16. Sabay-sabay po nating basahin. Ready? Read. Kaya't sinasabi ko, natisod ba sila upang tuluyang mabuwal? Huwag nawang mangyari. Sa halip, dahil sa pagsuway nila, ay dumating ang kaligtasan sa mga hintil upang ibunsod sa selos ang Israel. Ngayon, kung ang pagsuway nila ay nagdulot ng kayamanan para sa sanlibutan at ang pagkalugi nila ay naging kayamanan para sa mga hintil, gaano pa kaya ang idudulot balik-loob? Ito naman ang sasabihin ko sa inyo, mga hintil. Dahil ako nga ang apostol para sa mga hintil, ikinararangal ko ang aking ministeryo. Sa pag-asang mabunsod ko sa selos ang aking mga kalahi, at sa gayon ay mailigtas ko sa kanila. Sapagkat kung ang kanilang pagkatakwil ay naging daan ng pagbabalik loob ng sanglibutan, hindi ba't ang kanilang pagtanggap ay maitutulad sa muling pagkabuhay mula sa kamatayan? Kung ang masa ng tinapay na inialay bilang unang bunga ay banal, banal din ang buong masa na pinagkunan niyon. Kung banal ang ugat, gayon din ang mga sanga. Amen. Pagpalain ng Panginoon ng pagkabasa ng kanyang mga salita. Maaari na po tayo magsiupo. Handa mako tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. At kung kayo ho ay sumusubaybay sa kasalukuyang takbo ng basketball, particularly ng NBA, it is not a good time to be a fan of the LA Lakers. Dahil sila ay nasa panganib na mawalis ng tuluyan. At tunay ay ang mata ng mga tao ay wala kay AD or Anthony Davis. Ang mata ng mga tao ay wala sa kanilang coach na si Darvin Ham. Ang mata ng mga tao, guess what, ay na kanino? Na kay LeBron James. Na tumitingin pa rin sila kay LeBron James na ang magbibigay pag-asa, ika nga, upang magkaroon ng kahit papano ay hindi man lang mawalis o hindi magkaroon ng panalo, or kung maaari sila ang maging kauna-unahang team mula sa 151 na nakaranas ng 0-3 ay makabalik. So from mga team na nabaon ng 0-3, wala pang nakakapanalo out of 151 na nakaranas ng ganun. So, it's not a good time to be an LA Laker fan. Wala, sabi ng iba, it's not a good time to be a Christian. Sapagkat napakaraming kalaban at seemingly tila baga natatalo ang Kristyanismo sa napakaraming fronts. Lalo na pagdating sa mga bansa na kung saan dati-rati ay namayani ang Kristyanismo, agaya sa mga bansa ng European nations and lalo na sa Amerika, ay gumuguho ang moralidad at gumuguho ang pananampalataya ng marami. Napakaraming mga kabataan na nagsimula sa Kristiyanong mga pamilya pero pagdating sa kolehiyo ay umaalis sa pananampalataya. Pahirap ng pahirap ang evangelism. Pahirap ng pahirap ang gawain ng misyon. At bilang mga mananampalataya, ang ating mga mata ay hindi dapat nakatingin sa politika. Ang ating mga mata ay hindi dapat nakatingin sa mga personalidad. Ang ating mga mata ay dapat nakatingin sa Panginoon at tayo aasa sa Kanyang katapatan, upang ang kanyang plano, upang ang kanyang layunin na ang ebanghelyo ay patuloy na maipangaral
at upang ang kanyang mga pinili ay tunay na maligtas, ang ating mga mata ay aasa lamang sa Panginoon. So ito ho ang ating pinakamensahe. The hope of missions or the hope of evangelism to the Gentiles and also to the Jews is only found in God who is faithful. Ang pag-asa ng misyon, ang pag-asa ng pangangaral ng ebanghelyo sa mga Hentil at maging sa mga Hudyo ay masusumpungan lamang sa Diyos na tapat. Tayo ho muna ay manalangin. Pag naming Diyos sa aming Ama sa langit, gamitin mo ang iyong salita ngayon na makapangyarihan. Tulungan mo kami na maunawaan ang iyong mga katotohanan. At Lord, hindi lamang maunawaan ang mga abstract truths, kundi Panginoon, ito'y magkaroon ng epekto sa aming mga buhay. Na magkaroon kami ng kumpiyansa. Hindi lamang kumpiyansa, o Diyos, magkaroon kami ng init at kasigasigan sa paghahayag ng iyong salita, sapagkat meron kaming pag-asa. At walang iba ito, o Diyos, kung hindi ikaw na tapat. Pagpalain, tulungan, ingatan mo kami, at lalo't higit, o Diyos, kami nagmamakaawa. Kung meron mang naririto na wala pa sa pananampalataya sa Ebanghelyo ni Kristo, maawa ka nawa, o Diyos, at ikaw ang magligtas. Patuloy mo kaming hubugin sa wangis ng aming Panginoong Hesus. Dalangin namin ito sa kanyang pangalan. Amen. Bago tayo dumako sa ating pag-aaral mula sa Romans chapter 11, gusto ko munang bumalik tayo sa Romans chapter 10 for us to be reminded of that great evangelistic burden ni Apostol Pablo. Ang sabi ni Apostol Pablo sa Romans chapter 10 verse 1, simulan natin dito. Ang sabi niya, Romans chapter 10 verse 1, Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. Nahandoon ang kanang matinding burden. Nahandoon ang kanyang matinding sorrow. At actually, hindi lamang yun. Kung babalik pa tayo, ang sabi ni Apostol Pablo sa verse number 1 ng chapter 9, I say the truth in Christ, I lie not, my conscience also bearing me witness in the Holy Ghost that I have great heaviness and continual sorrow in my heart. At bakit meron siyang matinding kabigatan? Bakit meron siyang malalim na kalungkutan? Verse 3, For I could wish that myself were accursed from Christ for my brethren, my kinsmen according to the flesh. So hindi ho kaunti kung hindi marami. Hindi ho magaang kung hindi mabigat. Ang daladalang kabigatan ni Apostol Pablo para sa kaligtasan ng kanyang mga kababayan na Hudyo. So I want that to be retained in our minds as we listen sa pangangaral ng salita ng Diyos. At kung ating kasing titignan, kung inyo naaalala, pagdating sa chapter 11, kung inyo naaalala ang sabi ng salita ng Diyos sa chapter 11 verse 1, I say then, hath God cast away His people? Itinakwil na ba ng Diyos ang kanyang bayang hinirang? At ang sagot ay hindi. At ano ang pruweba ni Apostol Pablo? For I also am an Israelite of the seed of Abraham of the tribe of Benjamin. Hindi itinakwil ng Panginoon ang bayang Israel, hindi lubusan niyang tinalikuran sila, kung hindi siya ay meron pa ring plano, siya ay meron pa ring gagawin, siya ay merong inilaan, siya ay merong ibinukod. At ang sabi ni Pablo sa verse 5, even so then, at this present time, also there is a remnant according to the election of grace. Ito ang pag-asa ni Apostol Pablo na meron siyang mga kababayang Hudyo na maliligtas. Hindi dahil sa husay niyang mangaral, hindi dahil sa kasigasigan niya, o hindi dahil sa pamamaraan niya, at hindi rin dahil sa kasikatan niya. Hindi dahil may ko-convert niya ang isang emperor, at yung emperor na yun ay gagalawing state religion ang Christianity. Hindi yun ang kanyang pag-asa. Ang pag-asa niya ay nakatingin sa biyaya ng Diyos, at ang Diyos sa kanyang biyaya ay merong mga hinirang. So nandoon ang tunay na pagnanasa ng kanilang kaligtasan, pero ang kanyang pag-asa ay wala sa tao, wala sa sarili, kundi nasa Panginoon. At ano ang talagang kalagayan? Ang sabi niya sa verse 7, What then?
Israel had not obtained that which it seeketh for, or he seeketh for. Anong hinahanap ng Israel? Salvation. Pero hindi nila nasumpungan. Bakit? Kasi sinubukan nilang magtayo ng kanilang sariling katwiran. At hindi sila nagpailalim sa katwiran na galing sa Panginoon. Israel hath not obtained that which he seeketh, but the election hath obtained it, and the rest were blinded. At sana makuha niyo ho, mga kapatid, yung gusto kong bigyan ng pansin dito, yung great burden ni Pablo. Pero hindi niya kinakailangan katotohanan that the rest were blinded. So hindi magkalaban ang mga doktrinang ito sa kanyang kaisipan. Hindi ito isang bagay na maaaring sa mata natin ito yung misteryo ng salita ng Diyos. Paano mangyayaring merong malaking burden para sa lahat? Pero alam niya na merong hinatulan ng Diyos na sinarado na ang kanilang mga mata. So God had exercised His judgment upon them. Ang bayan na tinakwil, o ang bayan na tinalikuran at hindi tinanggap ang Mesiyas, kanilang nireject ang Panginoon, pinikit ng Diyos ang kanilang mga mata. And in saying that, ang sabi ni Pablo sa verse 11, i-review lang ho natin yung ating mga napag-aralan na, I say then, have they stumbled that they should fall? Sila ba'y natisod at bumagsak ng tuluyan? Sabi nga ni Steve Lawson, minsan natisod ka na pero nakatayo ka pa rin. Naranasan nyo na, natisod ka. Muntik na ako doon na. Pero siguro lahat tayo naranasan nating matisod at bagsak. Ako ho ay may alaala sa Tagaytay na ako ay nadulas dahil sa tsinelas kong suot. At hindi lang basta bumagsak, dumausdos. At tinawanan ako ni Sister Jonah. Dahil daw ang cute-cute kong tignan. Cute pa rin. Pero tanong ni Apostol Pablo, sila ba'y natisod at tuluyan ng bumagsak? Ang sagot ng salita ng Diyos ay hindi. God forbid. That's the strongest term. No, 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 no. But rather, through their fall, salvation is come unto the Gentiles for to provoke them to jealousy. Ang sabi ni Pablo, at mamangha tayo sa karunungan ng Panginoon sa pamamagitan ng kanilang pagbagsak o sa pamamagitan ng kanilang pag-reject sa Mesiyas, sa pamamagitan ng parang sa tingin natin na napaka-negatibong bagay, ang kaligtasan ay nakarating sa mga hentil. At isang palagian nating dinidiin, mga kapatid, mga kaibigan, hindi plan B ng Diyos ang pagliligtas sa atin. Hindi ba ito dapat magdulot sa atin ng matinding appreciation sa biyaya ng Panginoon? Magdulot ito sa atin ng pagpapasalamat sa Diyos na nung una pa man din, kasama na tayo sa plano ng Panginoon na iligtas. We are not just but afterthoughts. We are not plan B. Ang sabi nga ni Pablo sa Galatians 3 verse 8, and the scripture foreseeing that God would justify the heathen through faith. Ganon ang paraan ng pagliligtas ng Panginoon. Ililigtas niya ang mga hentil sa pamamagitan ng pananampalataya. Ano daw? Preach before the gospel unto Abraham, saying, in thee shall all nations be blessed. So doon sa chapter 12 ng Genesis, nung tinawag ng Diyos si Abraham, nandun na ang plano ng Diyos na maging ang mga hentil ay tumanggap ng kaligtasan. At sa kaparaanan na hindi kayang idisenyo ng tao, nangyari ito nung tinanggihan ng Israel ang Mesiyas. Anong sabi ng salita ng Diyos? Through their fall, salvation is come unto the Gentiles. Ito ay kaparaanan na tanging ang Diyos lamang ang pwedeng magdisenyo, tanging ang Diyos lamang ang pwedeng gumawa. At hindi lamang yun for to provoke them, at yung them doon ay ang Israel, to jealousy. Para pagsilosin sila upang sila ay manumbalik sa Panginoon. Na makikita nila na mga hentil ay nakakasumpong ng kapahingahan, ang mga hentil ay nagkakaroon ng kaligtasan, ang mga hentil ay na-enjoy ang mga tinatawag na New Covenant blessings. Isa sa pinakadakilang blessing ng New Covenant ay ang katotohanan na tumahan ang banal na Espiritu.
Puntahan lang natin sa Ezekiel chapter 36. Ezekiel chapter 36 verse 27. Ang sabi ng salita ng Panginoon, this is the new covenant blessing. Ang sabi ng Panginoon ito, and I will put what? My spirit within you, and cause you to walk in my statutes, and ye shall keep my judgments and do them. Sino ang nakatanggap nito? By and large, ang nakatanggap nito ay walang iba kung hindi ang mga hentil na sumampalataya sa Ebanghelyo. At nung tayo sumampalataya, sabi ng salita ng Diyos, tinatakan tayo ng banal na Espiritu na ipinangako. Ang mga Hudyo, nakatingin sila mula sa labas. At nawa tayo ay patuloy na gamitin ng Diyos at bilang mga mangangaral, bilang mga Kristiyano na ibinabahagi ang Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo sa iba, maging laman ito ng ating kaisipan, na the back of our mind, maisip natin na ang ating ginagawa ay maaaring gamitin ng Diyos upang ang piniling bayan ng Panginoon ay itulak sa pagseselos upang sila rin naman ay manampalataya kay Kristo. So again, our evangelism can have huge implications na maaaring higit at higit pa sa ating inaakala. Pagdating sa verse 12 ng Romans chapter 11, now if the fall of them be the riches of the world, and the diminishing of them be the riches of the Gentiles, how much more their fullness? Again, this is Paul arguing from lesser to greater. Kung yung kanilang pagbagsak, kayamanan ng sanlibutan, kung yung kanilang pagbaba ay naging kayamanan ng mga hentil, paano pa ang kanilang kapunuan? At mga kapatid, there should be great excitement. May tanong dyan, paano pa yung kanilang kapunuan? At actually, pag in-advance pa natin sa verse number 15, kung yung naalala, binasa natin kanina, for if the casting away of them be the reconciling of the world, and that is not universalism. Ibig sabihin, ang world, meaning pertaining to the Gentiles, reconciling of the Gentiles, that means meron ng paraan ng kaligtasan para sa mga hentil. Anong sabi? For if the casting away of them be the reconciling of the world, what shall the receiving of them be but life from the dead? Now, lalaktawan natin ang mga talata para makita ho natin kung bakit tayo dapat ma-excite. Sapagkat ang sabi ng salita ng Diyos sa verse number 25. Verse 25. Romans chapter 11, verse 25. Anong sabi? For I would not, brethren, that ye should be ignorant of this mystery, lest ye should be wise in your own conceits, that blindness in part is happened to Israel. Blindness in part is happened to Israel. Hanggang ngayon, may piling ang kanilang mga mata, bulag, hindi nila makita. Ang sabi ng salita ng Panginoon, until the fullness of the Gentiles be come in. And pagdating sa verse 26, and so, what? All Israel shall be saved. Oh, anong ganda, anong saya, anong pag-asa, anong katuwaan at kagalakan na dapat idulot sa atin nito. Lalo na, listen, lalo na kung ang iyong buhay ay invested sa Ebanghelyo. Nitong, for the last 5 years, pumutok ang tinatawag na cryptocurrency. Ang hindi crypto, iba yung crypto. Nagnanakaw yun. Crypto is digital currency. And thousands of people ay nag-invest sa cryptocurrency. At sad to say, thousands of people din na na-scam sa cryptocurrency. Last year, hindi ko maalala yung pangalan ng lalaki, biglang naglahong bula, kung hindi ko nagkakamali, $7 billion. Nawala. Na-scam. Kung ikaw ay nag-invest doon, siguro manlulumo ka. At merong mga tao talagang yung kanilang pinag-iipunan, yung kanilang mga pang-retiro, inilagay nila doon sapagkat ang pangako na balik ay napakalaki. Then biglang, nawala.
Pero mga kapatid, mga kaibigan, gusto kong makita niyo ho at makita ho natin, sinabi na ng salita ng Diyos, na kung ini-invest mo ang iyong buhay ngayon sa Ebanghelyo, sigurado ang balik. Hindi ko sinasabing sigurado ang balik na pera, sigurado ang success. Because one day, all Israel will be saved. At kung yung kanilang pagbagsak ay naging kayamanan ng sanlibutan, could you imagine anong klaseng epekto, anong klaseng revival, anong tindi ang mangyayari kapag ginawa na ng Diyos in a supernatural way, iniligtas niya ang kanyang bayan. Anong pag-asa na meron tayo sa katotohanan na ito? So yes, their fall is not final. Ang kanilang pagbagsak ay naging kayamanan ng sanlibutan. Ang kanilang pagbaba ay naging kayamanan ng mga hentil. So how much more their fullness? Ang sabi ni Pablo, "For I speak to you Gentiles, inasmuch as I am an apostle of the Gentiles, I magnify mine office." Binigyan natin ng punto ito last Sunday. Si Apostol Pablo ay tinawag ng Diyos bilang maging apostol sa mga hentil. Nakuha niyo, bigat na bigat siya para sa mga kapwa niya Hudyo. Pero tinawag siya ng Diyos para maging apostol sa mga hentil. Hindi exclusively, pero primarily. At ang punto ho na sinabi natin last Sunday is ang paraan para maganap ang kalooban ng Diyos ay sa pamamagitan ng ating pagsunod sa kalooban ng Diyos sa atin. Ang kalooban ng Diyos kay Pablo ay hindi maging apostol sa mga Hudyo. Ang kalooban ng Diyos kay Pablo ay maging apostol sa mga hentil. At sa pamamagitan ng pagganap niya ng panawagan sa kanya ng Panginoon, ay magiging instrumento yun ng Diyos para mangyari ang kalooban ng Diyos to provoke Israel to jealousy. At in-apply ho natin yan sa bawat isa sa atin. Ang gagamitin ng Diyos ay hindi yung paggawa natin ng gusto nating gawin. Ang gagamitin ng Diyos ay yung pagtupad natin ng panawagan sa atin ng Panginoon. Yung panawagan sa iyo bilang babae, yung panawagan sa iyo bilang lalaki, yung panawagan sa iyo bilang kabataan, at kung sa biyaya ng Diyos tayo yung magiging tapat sa pagganap ng kalooban ng Diyos sa ating mga buhay, yun ang gagamitin ng Panginoon para mapangyari ang kanyang kalooban. Number 14 or verse number 14 ang sabi, "If by any means," ang sabi ni Pablo, "I magnify mine office." Ginagawa ko ng tapat. Itinataas ko ang aking gawain. Pinaglilingkuran ko ito ng may katapatan. Bakit daw? "If by any means I may provoke to emulation or to jealousy them which are of my flesh, and might save some of them." Na maaaring gamitin ng Diyos yung pagtatapat ko sa kagawain na kung saan niya ako tinawag, maaaring gamitin ito ng Panginoon para iligtas sila. Para lang magkaroon tayo mas konkreto, kung naalala niyo yung ginamit natin example last Sunday, sa 1 Peter chapter 3, merong Kristiyanong babae na merong asawa na ayaw makinig sa salita ng Diyos. Anong sabi ni Pedro doon sa Kristiyanong babae? Maging tapat ka sa kalooban ng Diyos sa iyo. Magpasakop ka. Magpasakop ka sa asawa mong lalaki. At maaaring gamitin ng Diyos yung maobserbahan niyang paraan ng pamumuhay mo bilang Kristiyano upang itong ayaw na ito sa Ebanghelyo ay mailapit kay Kristo sa pamagitan ng buhay na mapagmamasdan niya sa kanyang Kristiyanong asawa. In that effect, si Pablo, yun din ang sinasabi niya. Gagawin ko ang kalooban ng Diyos, tutubdin ko kung saan ako tinawag ng Panginoon, at sa paggawa ko nito ay maaaring maabot ng Ebanghelyo ang mga Hudyo. At sila ay maligtas. So we do not accomplish God's will by doing something against it. We accomplish it by aligning ourselves according to His design and purpose.
Verse 15. Verse 15. For if the casting away of them, sino ulit yung them? Ang mga Hudyo. For if the casting away of them be the reconciling of the world. Again, yung reconciliation dyan is through the gospel, through the Lord Jesus Christ. It doesn't mean na ang buong mundo ay ligtas na, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya sa Ebanghelyo. Pero ang punto, ito'y naging available. Ito'y nabuksan sa mga hentil. For the casting away of them be the reconciling of the world. What shall the receiving of them be but life from the dead? Again, bumabalik doon lagi si Apostol Pablo, kung yun niyang pagbagsak nila, kung yun niyang pag-reject nila, kung yun niyang kag-diminish nila, ay nagdulot ng malaking biyaya sa mga hentil. Paano pa kaya? Paano pa kaya pag sila ay natanggap na? Paano pa kaya pag tinanggap nila ang Mesiyas? Paano pa kaya pag tinanggap nila ang Ebanghelyo? Paano pa kaya pag nangyari na sila sa pamagitan ng pananampalataya nila sa Ebanghelyo ay tinanggap na sila ng Panginoon? Anong magiging resulta? Ang sabi ni Pablo, but life from the dead. Now, meron hong tatlong views anong ibig sabihin ng life from the dead. Una, it is a hopeful statement. Para bang kung nung ang putol lang pa ang bilis paano pa kaya kung kumpleto na? Woo! Wala na. Yan yung mga statement na ganon. Sigurado na. Wala na. It's a hopeful statement. Yung mga iba, it pertains to future bodily resurrection. Ang doktrina ng iba, kapag naligtas na ang bayang Israel, ay darating na ang muling pagkabuhay. At karamihan ng mga theologians ay dun sa pangatlo, it pertains to spiritual regeneration. It is life from the dead. Nandoon ang matinding paggawa ng biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng Banal na Espiritu na ipapanganak muli mula sa mga, ipapanganak muli ang mga patay sa spiritual at sila magkakaroon ng buhay. Now, as far as I understand this text, it is not 1, 2, or 3. It is all three. Ito ay hopeful statement ni Apostol Pablo sapagkat alam niya, as we have read kanina sa verse 26, all Israel will be saved. Sang-ayon sa pinangako ng Panginoon. Pangalawa, it will result to spiritual regeneration dahil hindi sila maliligtas kung hindi sila ipapanganak muli. At kung sila ay naligtas, sigurado sila ay bubuhayin muli. So literally, it encompasses all of salvation, the whole of salvation. Ang sabi ni Pablo, if the casting away of them be the reconciling of the world, what shall the receiving of them be but life from the dead? Ang sabi sa Romans chapter 11 verse 26, again, ito ay hopeful statement ni Apostol Pablo na mangyayari ang dakilang kaligtasan sapagkat darating ang panahon, Romans 11:26, and so all Israel shall be saved. Kung ang kanilang pagbagsak ay nagdala ng kaligtasan sa mga hentil, of course, it includes regeneration and it will result to the resurrection. Ganun din ang mangyayari kapag ang mga Hudyo na ito ay tinanggap na ang Mesiyas, ang kanilang tagapagligtas. Ito ang dakilang pag-asa at dakilang encouragement para sa misyon. God has not cast away His people. Ito ang pag-asa ng mga nangangaral sa mga streets, na mga nagpupunta sa ibang mga bansa para dalhin ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Ang pag-asa ay ang Diyos na nagliligtas. Nakatingin si Apostol Pablo hindi sa kanyang katyagaan, hindi sa kanyang effort, hindi sa dami ng kanyang naihanda na next in line. Nakatingin si Pablo sa katotohanan na ang Diyos ay nangako. At tapat ang Diyos. Kaya siya nagpatuloy. Kaya kanyang sinikap na tuparin yung ministry na binigay sa kanya ng Panginoon bilang apostol sa mga hentil. I magnify in mine office. Kaya ganoon din tayo bilang mga mananampalataya, saan man tayo nilagay ng Diyos. Ako bilang pastor at sa iba't ibang mga mananampalataya, saan man tayo tinawag ng Panginoon na maging tapat tayo sa pagtupad nito at merong pag-asa
ang gawain ng paghahayag ng ebanghelyo sapagkat ang Diyos ay tapat. Ito ang pag-asa ng Kristyanismo. Ang pag-asa ng Kristyanismo ay wala sa politika. Merong mga Baptist nagkakamali, ay pag-asa natin dapat ang susunod na presidente Baptist din. No. Minsan nakala natin, pag naligtas yung artistang sa ganito, sana maligtas yung taong sa ganito kasi kilalang kilala sila. At pag nagsalita sila, maraming makikinig sa kanila. No, pag nagsalita sila, mababash din sila. Hindi politiko, hindi personalidad. Titingin tayo sa Panginoon. Na kahit anuman ang mangyari, sa kabila ng mga gera, sa kabila ng mga banta, sa kabila ng mga bagay-bagay na nangyayari sa iba't ibang mga bansa, ang Diyos ay tapat. Israel will be saved. So we can keep on doing ang inutos sa atin ng Panginoon. We should keep on doing ang inutos sa atin ng Panginoon sapagkat mangyayari ang sang-ayon sa idiniklara, sa idinikta ng Panginoon na mangyari. His story is the track of history. Yung kanyang pinlano, yung kanyang dinisenyo, doon pa rin tatakbo ang kasaysayan. Ano man ang mangyari sa ating kapaligiran. So muli, babalik tayo sa verse 15, ang sabi ni Apostol Pablo, "For if the casting away of them, the Jews, be the reconciling of the world, what shall the receiving of them be but life from the dead?" So ilang ulit magbalik-balik si Apostol Pablo from yung ginagamit niya na paraan, yung from lesser to greater, negative to positive. Negative, tinaklikuran nila ang Mesiyas, nagdulot ng positive. Paano pa kaya? With that on our mind, so yung heavy burden ni Apostol Pablo, yung tiwala niya sa plano ng Diyos, kaya ang sabi niya sa verse number 16, gumamit siya ng ilustrasyon, "For if the first fruit be holy." So pag-aaralan na natin ng first fruit dito, mga kapatid. Masakit sa ulo. "For if the first fruit be holy, the lump is also holy. And if the root be holy, so are the branches." Sabi ni Steve Lawson, di ba sabi daw ni Pedro, merong mga sinulat si Pablong mahirap unawain? Higit sa malamang daw, ang nasa isip ni Pedro ay itong Romans chapter 11. At nasakit sa ulo ang verse 16. "If the first fruit be holy, the lump is also holy, and if the root be holy, so are the branches." Unang tanong, sino yung first fruit? Sino yung root? Sino yung branches? Ano ibig sabihin ng holy? So tingnan ho natin. Paul is using a literary technique, using a part to represent the whole. Madalas yun sa salita ng Diyos. Gamitin ang maliit na bahagi na nagre-representa sa kabuuan. At dito, sinabi ni Apostol Pablo, yung first fruit and then whole lump. At yung lump dyan, sa ibang translation, pag binasa nyo, dough. Ano yung dough? Parang yung nagmamasa ng, yung harina, yung mga panadero, yung nagmamasa. Yun ang punto ho dyan. And then yung isa naman, root and branches. Madali sa atin yun. Puno. May ugat, may katawan, may mga branches or may mga sanga. So, sinamit ni Apostol Pablo yung isang parte ng lump or yung isang parte ng puno. Una, tingnan ho natin, first fruit. Well, una, tingnan muna natin yung word na holy. 3 beses sinabi, "For if the fruit be holy, the lump also is also holy. And if the root be holy, so are the branches." At ang implied dyan, holy din yung branches. Ang ibig sabihin ng salitang holy is to be set apart. To be sanctified, to be consecrated, to be set apart for God. So, hindi ibig sabihin ito morally pure. Ang ibig sabihin ito nakabukod para sa Panginoon. Sanctified para sa Panginoon. Now, unawain natin, sino itong first fruit?
Sa ibang mga churches, ang first fruit ay ang unang sweldo sa unang taon. O sa bagong taon. Actually, sa ibang mga churches, buong sweldo mo ng January, kailangan mong i-offering. Yun ho ay wala sa salita ng Diyos. Wala. Para maunawaan nyo, ang first fruit ay ginamit sa tinapay and then ginamit din sa tanim. At ang ganito ang first fruit, halimbawa, meron kang 1 hektarya o 100 hektarya. Okay? Ang first fruit ay ito. Kinuha mo, napas mo. Yun ang first fruit. Gaano mang kalaki. Hindi yun yung unang ani sa buong taon. Magugutom ang buong bayan. Maling-mali. Kung gusto nilang kahit papano man lang tularan, yung buong sweldo ng buong taon ipabarya. Puro piso. Tapos dumakot sila. Yun lang. Pero hindi pa rin ganoon, mga kapatid. Hindi ito unang sweldo sa bagong taon. Hindi ito pumapatungkol sa sweldo mo ng buong January na i-offering mo sa church. Pangalawa, hindi ito inutos sa iglesia sa bagong tipan. At kung sinusubukan man din nilang sundin ang lumang tipan, mali ang pagsunod nila. Now, pumunta tayo sa ginamit ho dito. Ang ginamit dito ay tinapay. May buong lamp. Magpamasa ka. Kung kakampot ka ng isa, puputol ka ng konti, yun. At yun ay sumisimbolo sa kabuuan. Ibig sabihin, yung unang ani, first fruit, ito ay pinapasalamat sa Diyos, iaalay sa Diyos. That means, pinagpapasalamat mo sa Diyos ang buong ani. Yung tinapay na yon, kinuha mo yung konti, ito ay sumisimbolo doon sa buo, pinapasalamat mo sa Diyos yung lahat ng tinapay. Iyon ang first fruit. At sa atin bilang mga mananampalataya, si Kristo ay tinawag na first fruit from the dead. Siya ang una at tayo ang lahat ng kasunod, lahat ng na kay Kristo Jesus. So hindi ito yung sweldo mo ng January. Wala hong basihan ng mga pastor sa ganong paraan ng pangangaral. Kung meron man, yun ay pamimilipit ng salita ng Panginoon. So hindi tayo papakatagal. So this is a small portion representing the whole. At ganun din doon sa pangalawang larawan, root and tree. Nandoon ang ugat at ito ay sumisimbolo sa kabuuan. At kung ang ugat ay maganda, kung ang ugat ay healthy, anong assumption? Ang buong puno ay healthy. Maganda hanggang sa pinakadulong dahon. Now, mayroong question. Sino o ano ang tinutukoy na first fruit and root? At ito ang masakit sa ulo. Dahil hindi naging ganong kalinaw si Pablo. Pag nagbasa ho kayo, merong 4. Meron ho mga theologians, ang sabi nila ito'y pumapatungkol sa nation Israel, pero tingin ko napakahina ang argumento na yon sapagkat pagdating sa verse number, pag binasa natin sa verse number 17, kasunod na verse pa lamang, and if some of the branches be broken off, and thou being a wild olive tree were grafted in among them, and with them partakers of the root and the fatness of the olive tree. So dito, ang pinapatungkulan na branches ay ang Israel. Nakuha ho ba? So hindi pwedeng sila yung root. Yun lang ho ang punto ko, kaya hindi maganda na ito yung root or first fruit ay ang Israel. Pangalawa, meron din namang theologians na ang tingin nila ito'y si Jesus, sapagkat si Jesus ay tinawag na first fruit from the dead. And then tinawag din si Jesus the root of Jesse. So they tie it up na ito daw ay patungkol sa ating Panginoong Kristo. But again, I judge this to be very weak, napakahina, sapagkat sa buong context ng Romans chapter 11, hindi dinidiscuss ang patungkol kay Jesus particularly. Now, merong dalawa na namamayani. At ang pinakamadalas ay itong pangatlo. Na yung first fruit at yung root ay walang iba kung hindi ang mga patriarchs. Sinong patriarchs? Sila Abraham, particularly si Abraham, kasi siya ang kauna-unahan.
At una-unahan doon nila madalas pinalagay, siya ang ugat. Saan ang galing ang bayang Israel? Kay Abraham. At siya ang ugat. At kung ang ugat ay holy, and then the whole branches is holy. At marami ang mga theologians na tumitingin sa ganitong kaparaanan. Gentiles were grafted in sa covenant blessing kay Abraham. Nangako ang Diyos kay Abraham at ang mga Gentiles ay naging kabahagi ng pangakong ito. Ang sabi sa Ephesians chapter 3 verse 6, Ephesians chapter 3 verse 6, that the Gentiles should be what? Fellow heirs of the same body, partakers of His promise. Pangako ng Diyos kay Abraham, pangako ng Diyos sa bayang Israel, at nagiging kabahagi ang mga hentil sa pamamagitan ng ating pagsampalataya sa Ebanghelyo. Ang sabi ng Galatians chapter 3 verse 7, Know ye therefore that they which are of faith, ano daw? The same are the children of Abraham. And the scripture foreseeing that God would justify the heathen through faith preached before the gospel unto Abraham, saying that in thee shall all nations be blessed. Verse 9, so that they which are of faith are blessed with faithful Abraham. So muli, tine-trace back tayo yung pangako ng Diyos kay Abraham at tayo bilang mga hentil na nanampalataya sa Ebanghelyo ng Kristo, we were grafted in. Ang misis ko ho ay nahihilig din sa halaman, sa bonggambilya. At isa sa paraan para ang bonggambilya ay gumanda at magkaroon ng iba't ibang kulay na bulaklak ay nagga-graft through grafting. Idinuduktong. At tayo daw ay sa covenant ng Diyos, sa Abrahamic covenant, ay idinuktong ng Panginoon. That's why we are children of Abraham by faith. So muli, maraming mga theologians ang tingin dito sa first fruit and sa root ay walang iba kundi si Abraham. Pang-apat, at ito ho ang tingin ko. And I go against, hindi ko sinundan si John MacArthur dito. At sa kanya si Abraham ang tinutukoy. Pero sa tingin ko ho, medyo malayo sa context si Abraham. Ano makikita ho natin? Sa verse number 1 ng Romans chapter 11, had God cast away His people? The answer is no. Sa verse 4, paano yun nasabi? Ano ang dahilan? Anong nananatili? Ang sabi, but what said the answer of God unto him, unto Elijah? I have reserved unto myself 7,000 men who have not bowed the knee to the image of Baal. Verse 5, even so then, at this present time, also there is a remnant according to the election of grace. Merong natitira. Muli, mula sa marami, merong kaunti. Yung first fruit na sumisimbolo doon sa kabuuan. Verse 7, what then Israel had not obtained that which he seeketh, but the election hath obtained it, and the rest were blinded. So narito yung mga inelect ng Diyos, particularly mula sa mga Hudyo, ibinukod ng Diyos para sa kanyang sarili at iniligtas ng Panginoon. They are, quote and unquote, holy. They were set apart by God. Pagdating sa verse number 12, now, if the fall of them be the riches of the world, and the diminishing of them be the riches of the Gentiles, how much more their fullness, again, from small to great. Yung pagbagsak ng mga Hudyo, kapangkalahatan ay naging kayamanan ng sanlibutan. Pagdating sa verse 14, if by any means I may provoke to emulation them that are of my flesh, and might save some. Sino yung maliligtas? Those who are among the elect. Yung mga pinili ng Panginoon. It will be the remnant chosen by grace. So ang sabi sa verse 15, for the casting away of them and the reconciling of the world, what shall the receiving of them be? Again, consistent, ang them is Israel, ang kabuuan ng Israel, but life from the dead.
Ngayon, ang sabi ni Apostol Pablo sa verse 16, "For if the first fruit be holy," yung unang bahagi, ibinukod ng Diyos para sa kanyang sarili. Elect by grace. The whole lump is also holy. And if the root be holy, so are the branches. Saan nakatingin si Pablo? Nakatingin siya sa hinaharap na darating ang verse number 26. Yes, sa ngayon, merong kaunti, merong maliit. Pero darating sa verse 26, "And so all Israel shall be saved." Bakit? Dahil merong maliit na ibinukod ang Panginoon. This salvation started from Jerusalem. Nagmula sa Jerusalem at umabot sa iba't ibang parte ng mundo at nakaabot sa atin. Tayo ay grafted in. May nilaan ng Diyos, may ibinukod ang Diyos, at iginraft tayo ng Panginoon sa kanila. Anong punto ng lahat ng ito? God is faithful to His covenant. His promises are sure, His words are true, and it will never fail. At ito ang pag-asa ni Apostol Pablo. Sa kabila ng kanyang matinding burden, ang sabi niya, hindi pa rin tapos ang Diyos sa mga Hudyo, narito ako bilang patotoo. At gusto kong mas maging i-personalize sa atin ang application nito. Lahat tayo ay may mga mahal sa buhay na burden tayo. Tama? At minsan natutukso tayong, parang wala ng pag-asang maligtas yung ate ko. Para wala ng pag-asang maligtas yung tito ko. Para wala ng pag-asang maligtas yung mga pinsan ko. Bakit ganun? O sa biyaya ng Diyos, sumarap ka sa salamin. Kita mo, niligtas ka ng Panginoon. Ang sabi ni Pablo, hindi pa ikinatakwil ng Diyos ang mga Hudyo. Narito ako. At merong pag-asa na dahil may binukod ang Diyos, may remnant na itinira ang Panginoon, darating ang time, all of Israel will be saved. At ngayon, lahat tayo ay may mga mahal sa buhay. Sa tingin natin, parang imposible, parang hindi mangyayari, hindi nila makita ang liwanag. O sa biyaya niya, tumingin ka sa salamin, isang magandang pruweba na pwede pa rin silang iligtas ng Diyos ay tayo mismo. Nakaranas ng pagliligtas ng Panginoon. Bakit? Hindi dahil mahusay tayo. Hindi dahil magaling tayo, kundi dahil tapat ang Diyos sa Kanyang pangako. Let's pray. Panginoon Diyos, aming Ama sa langit, salamat po. At tunay, ang mga katotohanan ito ay maaaring lumalagpas sa kaisipan ng marami sa amin. Pero nawa manatili ang katotohanan at maalala namin na Ikaw ay tapat, na Ikaw ay makapangyarihan, na kahit sa gitna, O Diyos, ng tila baga parang kawalan ng pag-asa. Parang wala na, parang tuluyan ng tumalikod, parang tuluyan ng nawala ang iyong piniling bayan. O Diyos, nagbukod ka. Nagbukod ka ng maliit na bahagi para sa iyong sarili. Salamat sa iyong kapagiging soberano sa kaligtasan. At Lord, salamat sapagkat nalalaman namin na ang pagbubukod mo na ito, ang paghihirang mo na ito ay hindi lamang sa mga Hudyo, kundi sa amin din ng mga Hintil. At Lord, salamat sapagkat kami mismo ay nakaranas ng kaligtasan. At kung kami, O Diyos, na makasalanan din, bulag din, O Diyos, patay sa kasalanan, ay binuhay mong muli at niligtas mo. O Panginoon, ang aming mga kaibigan, mga mahal sa buhay, O Diyos, na maaaring sa tingin namin ay tila baga imposible. Panginoon, sa iyo ay walang imposible. At nawa patuloy mo kaming gamitin ang aming mga buhay, ang aming mga patotoo at ganoon din ang aming mga bibig at kakayahan upang maging masigasig kami sa paghahayag ng ebanghelyo ng kaligtasan. Tulungan, ingatan mo kami, O Diyos. Patuloy mong panatilihin ang pagkakaisa sa iyong iglesia. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Stay po tayong lahat at awitin natin ating pangwakas na awit. Awitin po natin, Great is Thy Faithfulness.
has been, thou forever will be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Pardon for sin, and peace that endureth. Thine own dear presence to cheer and to God. Strength for today and bright hope for tomorrow. Blessings all mine with 10,000 beside. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Purihin po ang pangalan ng Panginoon. Salamat po sa bawat isang naririto, maging sa ating mga kasama online. At muli mga kapatid, balikan natin ang mga salita ng Diyos. Pagbulayan natin ang mga katotohanan ng Panginoon hanggang sa ito ay magkaroon ng epekto sa ating pang-araw-araw na buhay. Ingatan, pagpalain at gamitin nawa tayo ng Diyos at nawa ang pagmamahal ng ating Ama, ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo at ang presensya at kapangyarihan ng Banal na Espiritu ay sa bawat isa sa atin. Patuloy tayong maging maliwanag na ilaw at maalat na asin saan man tayo tinawag ng Panginoon. God bless po, magandang tanghali. We are now dismissed. Reminder po, 2:00 ang ating second service. 5 p.m. po ang Ladies Fellowship. 5 p.m. din